kuya, may nag-send sa akin na kababayan natin, matagal na siyang Mawinians, 'no, matagal na akong kilala nito, nagsisimula pa lang ako. Isa na siya sa aking mga ate before. Nag-send siya sa'kin ng message na parang pinapakalat yung message na yun kung sino itong demonyo talaga sa Administrasyong Kuting. Nung nakita ko kaagad ang pangalan ng tao dun sa unang part pa lang ng message na sinend niya sa'kin, actually screenshot ko yan, ay sabi ko, "Ay hindi ko 'to, babasahin alone. Babasahin ko 'to kasama ang mga Mawinians, okay, sa live natin." Tinakpan ko na lang ang pangalan, kinrap ko na lang yung sinend sa aking message para hindi malaman ng mga kung sino man ang nag-send nito, pero it makes sense na itong taong 'to at ang kanyang pamilya actually ang demonyo, ang salot. And take note, wala 'tong sasantuhin. Hindi lang ito salot sa mga Duterte, hindi lang 'to salot sa Pilipinas, kahit sa pamilya mo Kuting, noon pa may salot ang pamilya nito, eh. Ba't hindi pa kayo natututo? Ang tatanga niyo bang talaga? Eh, ang talino naman ng tatay mo Kuting. 'Di ba, abogado tatay mo, naging senador, sundalo, naging pangulo ng bayan natin. Matalinong tao yun. In fact, nung nagkaroon nga yata yun ng kaso, siya lang nagtanggol sa sarili niya. Wala siyang hinire na lawyer. Di ba? Bidang-bida ang tatay mo noon na ganyan. Napakagaling. Hindi siya nag-request ng service ng lawyer. Siya mismo ang nag-lawyer sa sarili niya. Nag-defend sa sarili niya sa korte. Di ba ganyan kagaling ang tatay mo? Katalino. Parang wala nagmana sa inyo. Hoy, manang mangga. Ano to? Daldal ka ng daldal na papalibutan ng ahas ang kapatid mo. Actually, napapalibutan din ng buwaya. Alam mong ang angkan ng kamag-anak niyo ito, pero parang ano, nagtatanga-tangahan kayo. Tatraidorin kayo ng mga to. Traidor naman to ever since. Baka hindi nyo, well, alam nyo naman siguro na baka ang isa sa dahilan ng pagbagsak ng pamilya nyo, ng tatay mo, eh, ito rin naman kamag-anak nyo. Okay? At pinapadiscuss sa akin ni Sas yung kasong kinasasangkutan nito sa aming rally dyan sa Ortigas. Ang nakakapag-alala lang mga ate at kuya, pag ang taong to ay na-eskandalo, grabe siyang rumesbak. Dudurugin ka niya. Hindi kita sa mukha niya ha, na siya yung demonyo. Pero syempre alam natin, isa siya sa demonyo ng administrasyon ngayon. Lahat ng nagsangkot ng pangalan niya at na-eskandalo siya, dinudurog niya. Kaya ikaw, Sas, mag-ingat ka. Binabanggit kasi ni Sas, nire-revive ni Sas yung binulgar ni Miss Maharlika na nabanggit ang pangalan nito sa kaso sa US, sa Delaware. Gets nyo na kung sino, di ba? Oh, dahil tumanggap ito ng heavy luggage na malamang ang laman kung hindi ginto, pera. Nakikialam ito sa gulo sa Okada. At pinapa-vlog sa akin ni Sas yan. Hindi ko ma-vlog. Nag-aalala ako eh. Baka mamaya bigla na akong sniper dyan sa Ortigas. 'Di ba? Lalo't wala doon yung mga kilalang vlogger na nag-organize ng EDSA Friday group. Wala si Pebbles, wala si Sir si Agent Jonathan Morales, former agent. Ay isa ako dun sa vlogger na maingay at 'di ba hindi uma-absent sa EDSA. So baka ako'y mabangbang ng animal na ito. Okay, basahin ko sa inyo ang mag-comment lang kayo at least nakikita po kung hindi ko man mabasa. Ano po? Habang binabasa ko yung message. Ini-screenshot ko po, marami to eh. Siguro i-translate ko sa maabot ng aking makakaya. Okay. Ang daming sinend sa akin. Okay. Tinakpan ko na lang ang pangalan ng ating informant, no? Ano ba? Kasi ano, sabi ko hindi pwedeng ako lang ang magbabasa nito. Okay, basahin ko sa inyo mga kuya. The real mastermind of political chaos, ang kaguluhan. Si Specker, na tinutukoy lagi ni Spoke Sari Roque. Si Specker. Buong buo ang pangalan dito, Relentless Ambition. Yung ambition ni Specker. It all started with a question that dared to challenge the seemingly untouchable. A question posed by SMNI about the staggering 1.8 billion travel allowance of Specker.
tamba, tambi. Yung tinukoy ni VP Sara na sa imong ambisyon do not be, yan yon. Kinwestiyon kasi ng SMNI yung kanyang traveling expenses na 1.8. Ano ba naging resulta no? Di ba pinakulong sina Ka Eric at saka si Doc Lorraine Badoy. Instead of transparency and accountability, the response from Congress was swift and ruthless. What followed was not just a series of congressional investigations targeting SMNI, but a chilling display of power meant to silence dissent and tighten Tamba's grip on the political landscape. Imbes na sagutin kung paano inuubos yung kanilang mga traveling expenses, extraordinary expenses na itinatago lang sa ganun, pero yun po ay confidential funds. Di ba yun yun? Yung extraordinary expenses, yun yung bagong term sa kanilang budget. But may extraordinary expenses, traveling expenses. Bilyones pala ang nauubos. Sama siya ng sama sa pinsan niya tuwing umaalis eh. Right? Siguro akala ni Kuting at ni Butod ay talagang kamag-anak nila ito at malapit na kaibigan at kasabwat sa kanilang kalokohan, so dapat pagkatiwalaan. Pero bilyon-bilyon ang inuubos. Doon pa lang ba't ka umuubos ng bilyones? Hindi mo naman trabahong mag-travel. O ano ang dahilan nila para lang daw i-solidify or whatever yun, yung mga legislative, ano ba yan, para lang daw po magkaroon ng smooth whatever yung kanilang legislative agenda. Di ba yan yung term, yung phrase na ginagamit? Para magkaroon daw ng maayos na legislative agenda. Para kumbaga kung ano man yung mga gustong mangyari ng administrasyon ni Kuting, ay madaling aayon ang legislative department. Kasi kung ano man yung mga nilalakad ni Kuting abroad at nakikita ng taga-legislative department dahil nga pinsan niya yan, madaling-madali na mailalakad, di ba? Kung maggagawa ng mga bills para masuportahan yung administrasyon ni Kuting, madaling-madali kasi nakikita mismo ng tamba ang mga, di ba, ang mga pangangailangan ng pamumuno ni Kuting. Bilyones, kinwestiyon lang, nagpakulong na. Under Tamba's command, went after SMNI with vengeance. Gumanti. Anchors Ka Eric and Dr. Nakalagay pala dito. Hindi ko ito nababasa. Binabasa ko to kasama kayo. Ngayon ko palang nababasa. Nung nakita ko pangalan niya sa headline pa lang, ay sabi ko, i-vlog ko to. Anchors Ka Eric and Dr. Lorraine Badoy found themselves detained after being held in contempt. Diyos ko, nagtanong ka nga lang, totoo ba na umubos ka ng bilyones, ganito, almost 2 billion sa kakabiyahe? Hindi niya trabaho ang bumiyahe, mga tatkuya. Ang trabaho ng lower house, actually ng Congress, including the Senate, ay gumawa ng batas. So, dyan lang kayo sa batasang bansa, dyan lang kayo sa House of Representatives, dyan lang kayo sa Senado, gumawa kayo ng magtrabaho kayo. Bakit kayo lakwatsa kasama ng Kuting? Nasayang yung bilyones na kung binigay na tulong sa taong bayan yun, bumabagyo, di ba? Lumilindol, may mga kung ano-anong kalamidad. Or maraming naghihirap. Bakit hindi nyo itulong sa mahihirap? Bakit ganito magwaldas ng pera ang Romualdez na ito? So nakulong. A move designed to send a clear message to anyone daring to question the SPECer. So kapag kinwestiyon mo ang kanyang pinagagagawa, kulong ka. The situation escalated further when an agency under the executive branch, likely acting under congressional pressure, suspended SMNI's franchise. After na makulong, pati prangkisa ng SMNI suspended. The network, a voice critical of the apelyido ni Tamba and Kuting Alliance, was effectively silenced. Tumahimik ang lahat ng media. But the retribution didn't stop there. Hindi pa tumitigil. Local executives aligned with the Duterte faction were suddenly suspended and relentless harassment against the Dutertes began, suggesting that Tamba was making his next move, eliminating any rivals before his 2028 presidential bid. Iniisa na niya ang magiging karibal niya sa pagtakbo niya in 2028. Hindi naman charming ang lintik na Tamba na ito, so tsa siguro ang pag-asa. Behind those scenes, whispers from the corridors of power hinted a larger conspiracy. Sources close to the Kuting and Tamba inner circle suggest that Tamba orchestrated the chaos in Davao.
siya ang may pakana ng kaguluhan ngayon sa KOJC. Particularly the crackdown on Pastor Apollo Quiboloy's KOJC compound. His motivation to tighten his control over the President, Kuting, and Interior Secretary na hindi rin mapakali ang uso na pambansang kambing na yung artista rin na nakiramay kay Dilima nung na-hostage si Dilima doon sa Camp Crame. 'Di ba? Yung bumisita agad kay Dilima. Okay? Oh, kilala nyo na, hindi mapakali ang panga. Hindi rin mapakali ang uso. Ganun-ganun din. Comment section ko sa tutukoy ko. Sige nga. Sige nga, i-comment nyo. Tamba, known for his cunning and ruthless ambition. Grabe ang yaman nito ngayon. Lahat ng mga negosyo niya nag-boom. Nadagdagan pa ang kanyang mga, di ba? May media ng pag-aari ito. Ang alam ko, shareholder na nga ito ng Katol ng ABS-CBN. Si Tamba, known for his cunning and ruthless ambition, allegedly blackmailed Kuting Jr. and Abaloslos with threats of congressional investigations. Pinagbantaan ko ha. Allegedly, pinagbantaan ni Tamba si Abaloslos at saka si Kuting na magkakaroon siya ng investigasyon. Saan? The target. Ano ang target? Ito mga kuya. Ano ang paiimbestigahan ni Tamba? Sa gantong paraan niya pala binlockmail allegedly si Kuting at saka si Abaloslos. The targets or ano ang paiimbestigahan? The president's alleged cocaine use or coke use or pulveron use, ties to smuggling operations, hence yung asawa niyang si Lisa Muggs, kung tawagin ni Miss Marlica, pati yung bayaw ni Kuting na siya patembang ni Smugs, allegedly ha. And even the overreach of Butod in executive decisions, ibubulgar din daw pala. Binablackmail pala ni Tamba ang kanyang pinsan at si Loslos, pati itong pangingialam ni Butod. Siyempre, hiwalay na body kasi itong pinamumunuan ni Tamba tsaka ng Senado. Ang, 'di ba, ang executive branch kay Kuting, 3 branches 'di ba ng government. Ang legislative branch, Senado at lower house. Pantay-pantay ang power niyan. And then there's judiciary or judicial branch ng Korte Suprema. Ang Chief Justice ng Korte Suprema, si Kuting, at ang Senate President at House Speaker, pantay ang kanilang powers, mga kuya. In fact, sabi sa akin, Attorney Nick, at kung napapanood niyo na ako ng matagal na, ang most powerful, actually, hindi ang President, kundi ang Legislative Department ni Natamba at ni Quezon. Si Quezon, yung asawa ay puso na nagpakwintas ng Bulgari sa kanyang aso. Gets nyo? Kasi they have the power of the purse. Kita nyo kita nyo kung paano nila kontrolin si VP Sara? Baka nga alisan nila ng budget yan. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang, mga buwaya. Subukan nyo lang Tamba na alisan si VP Sara. Mananawagan kaming mag-GoFundMe. Halimbawa, budget, bawal kasi na i-zero budget yata ang OVP. Kung gusto mong i-zero budget yan, propose ka ng batas na i-dissolve yung Office of the Vice President. Alisin sa Constitution, alisin, di ba? Alisin. Kung gusto nyo alisin ang opisinang yan, mag-propose kayo ng batas. Creating a law na magdi-dissolve ng opisina na yan para matanggalan nyo ng ba. Hindi kasi pwedeng i-zero budget nila yan. Halimbawa, paglaan nila ng 1,000 pesos lang. Ang gagawin ng taong bayan, mag-GoFundMe kami. Even ako, na maliit na vlogger, willing ako mag-donate, magkaroon lang ng budget si VP Sara. At kapag nagtipon-tipon ang mga Pilipino na magpopondo ng opisina ni VP Sara bilang Vice President ng Pilipinas, kaya namin ang bilyones. Okay? Lahat ng mga supporters ng Duterte mag-GoFundMe, magko-contribute kami. Subukan nyo. Okay. Yun pala yung blackmail. Magpapaimbestiga sila tungkol sa pagpupulvero ni Kuting, pati yung pakikialam ni Butod na hindi naman siya binoto ng taong bayan. Ay sausawera si Butod. Siya ngayon ang parang,
Binlockmail daw niya. Oh, can you confirm or deny this? Tamba and Kuting? Oh, these potential scandals hang over the Kuting administration like a sword of Damocles, ready to drop at Tamba's command. Meron daw parang anytime, di ba? Tatama sa kanila itong espada ni Damocles. It's a figurative phrase. The recent legal troubles of Pastor Quiboloy in the US conveniently factored into Tamba's plan. It is suggested that by eliminating Quiboloy, Kuting Jr. could secure some leverage in his own precarious legal situation in the US. Oh, yun ang kapalit. After all, Imelda Romualdez Marcos, a central figure in the Marcos clan's legacy, is still entangled in unresolved legal issues in the US, further complicating the delicate balance of power. Tamba's maneuvering is therefore twofold: protect his family's interest while solidifying his control over Pres Kuting. So hawak sa liig ni Tamba ang kanyang pinsan. Mukha lang gaganyan-ganyan, bobonjing-bonjing si Tamba. Pero wag ka, napakayaman yan ngayon. Lalong nag-boom ang kanyang wealth. Mukha lang yang, di ba, mukhang autistic lang yang isang yan. Pero mas mataas naman ang pinag-aralan yan kay Kuting. At kung napapansin nyo yung probinsya ni Tamba kung saan siya ay kongresista, wala namang nag improve. So saan napupunta? Saan ang MOOE ng probinsya nila? Malamang na ibubulsa. Wala kayo nakikitang improvement sa probinsyang nire-represent ni Tamba as representative ng probinsya niya. Purita lulu pa rin. Poor pa rin ang probinsya nila sa Kabisayaan. At alam niyo yan, starts with the letter L, di ba? Oh. If one looks closely, Kuting Jr.'s silence is deafening. Nakakabingi nga naman ang katahimikan ni Kuting. Itong ngumingiwi din na secretary ni Kuting has similarly disappeared from the public eye, while PNP chief na ito ba yung mukhang akla rin? Oo, na parang matronang akla na bagong PNP chief ngayon. It starts with the letter M na parang marble ang tunog. Marble, widely seen as a Tambas on appears to be following orders without question. Sunod-sunuran din pati yung PNP chief, di ba? Their silence speaks volumes. Tahimik kasi si Kuting nung nagsalita nga wala daw baril, wala daw tear gas. So nagsalita sablay pa, so bangag, di ba? Their silence speaks volumes. It reveals the fear of being dragged into congressional investigations. Maraming takot na investigahan sa Kongreso. May it be in the Senate or lower house. 'Di ba? So, imbes na investigahan, tumahimik na lang, 'di ba? O tama? Para hindi ka maimbestigahan, sumunod ka sa gusto ko. Parang ganun siguro ang ganap ni Tamba. Kasi balitang-balita na ang pagpupulvero ni Kuting. Milyones ang views ng kanyang video. Hindi siya nagpapadrug test. Maingay na maingay na. Natanong pa siya about Maricel. Tumawa lang. 'Di ba? Pati kay Jonathan Morales natanong din siya na di umano ay ganon. Sino-surveillance siya dati. Tumawa lang siya. Mai-impeach kasi si Kuting. It reveals the fear of being takot si Kuting na madrag into congressional investigations that could lead to impeachment of Kuting Jr. and a slew of criminal and administrative charges against against DILG. Kaya yung hindi rin mapakali ang nguso. Okay? May investigahan din sila. 'Di ba? And Butod. Makakaladkad si na Butod makakasuhan. Si Butod hindi immune sa kaso. Even yung hindi ba pakaling ngingiwi-ngiwi rin na lagi nasa likod ni Kuting na nag-aartista. Si Abalos-los yung tawagin. All the while, Specker and his wife, nabanggit yung asawa ni Specker, travel the country with smiles plastered on their faces, distributing aid
as if they are detached from the turmoil that have sown. It's a grotesque and cynical display of power and privilege. Bakit ka naman nag-iikot itong mag-asawang speaker at yung kanyang asawa na may party list din? Kongresista rin ang asawa ni Tamba eh. Ikot ng ikot, namimigay ng ayuda, no? Talagang ipinopromote ang sarili, matagal pa ang eleksyon. Oh, a calculated effort to distract the public from the reality of who is truly nawala na. Who is truly behind the chaos? Oh, so itong pag-iikot ni Tamba at ng kanyang asawa sa pamumudbud ng ayuda, hindi halata na sila ang nasa likod ng mga kaguluhang ito. Itong mga investigasyon kay Pastor Quiboloy, itong panggugulo sa KOJC, ikot pa rin sila ng ikot. Walang kamali ng tao na yung nag-iikot na yan, na Tamba at ang kanyang jowa, sila ang nasa likod allegedly ng kaguluhang ito sa Pilipinas. Filipinos must see the truth. Tamba's presidential ambitions for 2028 are driving this political upheaval. Gustong-gusto maging pangulo ng animal. Consolidate power and position himself as the ultimate political force. Kuting Jr. and Abaloslos are mere pawns in Romualdez's grand plan. May pag-uusapan din tayo mamayang grand plan. Kung kaya pa ng oras. The real threat to Philippine democracy is not just corruption. It is the unchecked ambition of a man, isang tao lang, who will stop at nothing to secure the highest office in the land. Gustong-gusto talaga niyang maging presidente ng Pilipinas at gagawin niya ang lahat. The time for complacency is over. Filipinos must direct their anger and outrage at the true mastermind of this political crisis. Specker is the real monster. Hindi na pala demonyo ang tawag sa kanya. Monster na mga kuya. Si Tamba ang totoong monster lurking in the shadows, pulling the strings, so puppeteer. Sana. And orchestrating the chaos that threatens to tear the nation apart. Sabi nga po, ang isang damonyong leader, wala siyang pakialam, kasi hodang sunugin niya ang lahat ng tao, di baling mamuno siya, di ba? Di baling maging leader siya ng mga ashes, basta siya ay magiging leader. Di ba? Magiging hari. Kesang maging hari siya ng kahariang sunog na, basta siya ay hari. Wala siyang pakialam sa mga magkakandamatay. At itong si Tamba allegedly ay kasama sa meeting, sa emergency meeting, nung nagsimula na yung Liwasang Bonifacio rally. Na nagbalak daw sila na mag-spray ng lason kung sakaling susugod ang taong bayan sa Kamangyang. Kasama si Tamba dun, allegedly. Sa secret meeting, hindi lang si Michael, hindi lang si Kuting, hindi lang si Butod. May isa pang personality na kasama sa meeting eh. Parang itong yung hindi rin mapakali ang muso, na parang kaklase rin niya ni Kuting na sa pagpupulvoron. Yung kung magsalita yung, titiyakin natin. Yung nag-aartista rin. Ayan ha. It's time to expose him for what he truly is, a power-hungry politician willing to sacrifice the country for his own ambition. Sabi ko nga sa inyo, kahit pamunuan niya ang bansang ito na abuna, basta siya ay pinuno. Kahit na, di ba? Kahit siya ay maghari sa mga abuna, basta siya ay hari. Siya ang campaign manager ni VP Sara noong 2022 elections. So from there, inoobserbahan na niya kung paano gumalaw ang ating pangalawang pangulo. Tinitiktikan na niya. Siya ang campaign manager ni VP Sara. Tinitiktikan niya kung paano gumalaw, inoobserbahan niya, kasi alam niya, vice presidency pa lang ang tinatakbo ni VP Sara noon, eventually, kasi one step closer ka na sa pagiging presidente, eventually magiging presidente si VP Sara. So, inoobserbahan pa lang niya, kampanyahan pa lang, 2021 pa lang yata, inoobserbahan na niya, campaign manager na siya ni VP Sara. Inoobserbahan na niya kung paano gumalaw at kung paano dudurugin si VP Sara, kampanyahan pa lang ng 2022. Dahil alam niyang magiging karibal na niya yan sa 2028. Pinangakuan si Tamba ni Pangulong Duterte ng speakership
Nag-aagawan lang noon si Cayetano at saka yung kaibigan ni VP Sara na sino ba 'to, yung gwapo? Lord Alan Velasco. Nasa picture din nun si Tamba. Ay ang nag-aagawan si Cayetano at si Velasco sa hatian ng speakership. Ibinigay ni Pangulong Duterte kay Lord Alan Velasco na kaibigan ni VP Sara. Nakikiusap pa nga si Cayetano nun na kung baka pwedeng i-extend pa ng ilang buwan, ganun-ganon. Pero hindi pumayag si PRRD, di ba, nanikluhod pa si Cayetano na extend pa yung kanyang speakership. Nasa picture na nun si Tamba. Binanggit ni Pangulong Duterte yan. Susuportahan ko ang iyong candidacy kahit tumakbo kang Pangulo, sabi ni Pangulong Duterte dati. Tamba, for now, wag mo munang hangarin ang speakership. Ibigay muna natin sa dalawa, kay Cayetano at kay Lord Alan Velasco. Noon pa lang narinig na natin kay PRRD at kung hindi nyo narinig noon, narinig nyo at least ngayon sa vlog natin. Gustong-gusto na ni Tamba na maging speaker and eventually nangangarap din siya maging pangulo. Kaya nga ang promise ni PRRD sa kanya, ipaubaya muna ang speakership sa dalawa kay Cayetano at Velasco at willing sumuporta si PRRD sa candidacy ni Tamba balang araw kung pangarapin man niyang maging pangulo. Ay kaso mo, walang ang ka-charm-charm, hindi siya naging pangulo. O ang tumakbong pangulo ay ang pinsan niyang si Kuting at nanalo naman. Pero ngayon ang Kuting hawak niya sa liig. Isipin niyo kung hindi susunod si Kuting at kahit pinsan pa niya, ay ako kahit pinsan ko kaaway ko. Kung hindi ka susunod sa akin, durog ka sa akin. Wala akong pakialam kahit magkamag-anak tayo sa dugo. 'Di ba? Anyway, ang history naman ng pamilya ni Tamba at ni Kuting allegedly ang nagpabagsak sa tatay ni Kuting sa senior ay ang lahi ni Tamba. Dahil ang lahi ni Tamba ay unang pamilya yan ng tatay ni Madam Imelda. Pangalawang asawa na, anak sa pangalawang asawa lang, di ba? Si Madam Imelda, nung tatay niya. Yung unang asawa ng tatay ni Madam Imelda, yan ang lahi ni Tamba, kaya pinsan ni Kuting yan. Noon pa man, traidor na yan. So maaaring hawak nga niya sa liig si Kuting. At kaya nagkakandaletse-letse ang Pilipinas ngayon dahil sa taong yan. So ano, would you agree with the article, mga tetkuya, na dapat i-divert natin ang atensyon natin hindi lang kay Kuting at kay Ahas, kundi dyan sa tahimik na gumagapang at namumudmud ng ayuda, di ba? Para hindi siya ang mapag-initan. At habang galit ang tao kay Kuting, napapamahal naman siya sa nabibiyayaan niya ng ayuda. Iba gumapang ang taong to. Iba ang pagiging ahas nito at pagiging buhaya. Would you agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.